Mga kaastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang Bastille Day. Enjoy watching! Nagsisimula ang pelikula sa kalagitnaan ng gabi ng Bastille Day sa Paris kung saan makikita ang isang lalaking nagngangalang Michael, isang ex-con. Siya ay nangunguha ng mga gamit ng mga tao, habang sila ay abala na nanunood sa babaeng nakahubot-hubad. Pagkaraan, makikitang magkasama pala ang dalawa at binabayaran ni Michael ang babae upang agawin ang atensyon ng kanilang bibiktimahin. Nang sasakay na sila sa tren, napansin ni Michael ang mga pulis na nag-aabang sa kanila kaya bumaba siya sa tren nang hindi man lang nagpapaalam. Pagkatapos, makikita naman ng isang lalaki, na isang CIA agent na si Sian na nakikipag-usap sa kanyang boss para sa isang pumalpak na misyon. Sa kabilang eksena, makikita ang isang lalaking naglalagay ng isang explosive sa isang manika. Pagkatapos ay kinausap niya ang babaeng si Zoe na ilagay ito sa opisina ng French Nationalist Party ng France. Ang opisina ay sinisigurado niyang walang tao at ang bomba ay magsisilbi lamang upang ihatid ang kanilang mensahe para sa mga opisyal. Bumalik ang eksena kay Michael, kung saan ibinibenta niya ang lahat ng kanyang mga ninakaw na kagamitan habang si Zoe naman ay nag-aayos upang mag-ready sa misyon na kanyang gagawin. Nilagay niya ang teddy bear sa kanyang bag at dinala sa opisina ng kanyang target, ngunit may nakita siyang mga taong paparating kaya kinuha niya ang bag at umalis ito. Nakita ni Michael si Zoe sa labas habang kausap niya ang kanyang boyfriend at iniisip niya na ang dala nitong bag ay mukhang may laman na mahalaga kaya balak nitong nakawin ito sa kanya. Ninakaw ni Michael ang bag habang abala si Zoe, makikitang nag-aalala ang kanyang boyfriend kasama ng kanyang mga kasamahan, dahil nalaman na ni Zoe ang kanilang sikreto. Hinalungkat ni Michael ang bag at nakita niyang isang teddy bear lamang ang laman nito ngunit hindi niya alam ay naglalaman pala ito ng isang bomba. Pagkaraan ay tumawag ang boyfriend ni Zoe upang kumpirmahin sana ang kanyang misyon, ngunit hindi ito pinansin ni Michael. Dahil ang buong akala ni Michael ay isang regalo lamang ito, itinapon niya ito sa kanyang daraanan at saka siya umalis. Hindi pa nakakalayo, agad sumabog ang bag na may bomba na nagbigay ng takot kay Michael kaya siya nagmadaling tumakas. Pagkatapos ng insidente, sinigurado ng Interior of Ministry ng France sa mga reporter at sa publiko na gagawin nila ang lahat upang mahanap ang mga responsable sa insidente. Pagkaraan, nadiskubre nilang si Michael ang may dala ng bag at nag-detonate ng bomba ayon sa kuha ng mga security camera. Kinonfirma ito ng CIA operatives at sinasabing siya ang nag-detonate ng bomba kaya siya ngayon ay nilalagay sa listahan ng mga terorista. Kinabukasan, napanood ni Michael ang balita at nalaman niyang isa na pala siyang wanted at pinaghahanap ng French authorities, kaya agad niyang kinuha ang kanyang mahalagang gamit upang magsimulang tumakas. Lumipat ang eksena kay Sean, nalaman niya ang impormasyon tungkol kay Michael, kaya mabilis niya itong hinanap. Dahil na-trace nila ang kanyang cellphone agad itong pinuntahan ni Sean sa kanyang apartment. Dala lahat ng kanyang mga pera mabilis itong naghahanda upang tumakas, napansin niyang papunta si Sean sa kanyang kinaroroonan kaya naisip niyang tumakas gamit ang rooftop. Habang nakikipaghabulan sa bubong ng mga building may nakita siyang isang butas at doon siya pumasok. Pansamantala siyang nahuli ni Sean ngunit nakialam ang may-ari ng bahay kaya nakatakas muli si Michael. Nagpatuloy ang kanilang habulan hanggang sila ay mapadpad sa isang tindahan ng mga bulaklak. At kumuha si Michael ng isang jacket upang lituhin si Sean, agad namang dumating si Sean sa lugar upang maghanap. Pagkaraan ay kumuha si Michael ng isang scooter ngunit nakita agad siya ni Sean at agad siyang pinatumba. Bumalik kay Zoe, nagpunta siya sa bahay ng kanyang boyfriend at sinabing may nagnakaw sa kanyang bag. Tinawagan ng mga terorista ang kanyang boyfriend at sinabing kailangan niyang i-detain si Zoe upang kanilang kausapin. Nang makita niyang paparating na ang kanyang mga kasamahan, kinausap niya si Zoe at sinabing papatayin siya ng mga ito dahil marami na itong alam tungkol sa kanila, at pinapayuhan niya itong magpunta sa Paris upang magtago.
Sa kabilang eksena, dinala ni Agent Sean si Michael sa isang interrogation room, kung saan sinasabi niyang wala siyang alam tungkol sa bomba at ang bag ay kanyang ninakaw lamang. Nabanggit niya rin ang pangalan ni Zoe at sinabing may tumatawag sa telepono nito. Inamin niyang siya ay isang profesional na magnanakaw at hinahamon pa niya si Sean upang patunayan ang kanyang sinasabi. Agad niyang nakuha ang pera ni Sean habang naibalik niya ang wallet nang hindi man lang ito nararamdaman. Habang bumabalik sa kanyang upuan, nakuha niyang makuha ang isang blade at itinago ito sa kanyang bulsa. Sa kabilang eksena, patuloy na tinutugis ng mga terorista si Zoe upang patayin ito, dahil maaari itong tumistigo laban sa kanila sapagkat marami na siyang nalalaman. Ang grupo ay tinatrack ang kanyang telepono, hanggang makarating sila sa secret interrogation room. Habang tinitignan ni Sean ang mga security camera, nakuha namang makatakas ni Michael sa pagkakatali gamit ang kanyang ninakaw na kutsilyo. Hinarap ni Sean ang grupo at tinanong kung ano ang kailangan nila, ngunit agad silang sumagot na meron silang dalang package para kay Zoe. Kaya sinabi ni Sean sa kanila na maaaring nasa mali silang address. Paalis na sana ang grupo ngunit agad nilang napansin si Michael kaya nagkaroon ng isang matinding labanan habang tumatakas naman si Michael. Nakuhang matalo ng grupo ng mga terorista si Sean at agad silang umalis sa lugar. Nakuhang matunto ng mga CIA agent ang kliyente ni Michael at tinanong siya tungkol sa pagkakakilanlan nito. Pinangako ng negosyante na siya mismo ang magdadala kay Michael kapalit ng citizenship document ng kanyang pamilya. Sa sasakyan, tumawag si Sean sa kanyang mga kasamahan at sinabing nakawala si Michael kaya sinabihan siya ng kanyang kasamahan na kailangan niyang agad mahuli si Michael bago pa malaman ng French authorities na nag-ooperate sila sa kanilang bansa. Pagkaraan, nakipagpulong ang mga agent ng CIA sa Interior Ministry at inihayag nila kung gaano kaimportante na mahuli si Michael upang makuha nila ang tiwala ng mga mamamayan nito. Kasabay nito ang leader ng mga terorista na si Rafi ay nagpaplano muli ng isa pang pag-atake. Pinag-usapan din nila kung paano magpapatuloy ang grupo sa kanilang plano upang kumita sila ng $500 million na didiretso sa kanilang bangko. Kasunod nito matutuklasan na ang Interior Ministry ng France ay kasabuat ng grupo ng mga mercenaryo at pinapalabas niyang binayaran niya ang mga ito upang huwag pasabugin ang isang mosque na sadya nilang nilagyan ng bomba upang makuha niya ang tiwala ng mga tao. Kapalit nito pinaghuhuli ang mga tao sa loob ng mosque at pinagbintangan silang mga terorista kahit alam nilang inosente ang mga ito. Matagumpay ang kanilang ginawang plano at pinag-usapan sila ng lahat ng media ngunit si Michael pa rin ay nananatiling number 1 nilang suspect. Sa kabilang banda, nagpunta si Michael sa kanyang client na si Baba at humihiling ng mga dokumento at passport upang makaalis siya at makatakas. Sinasabi rin niya na wala siyang kinalaman sa nangyaring pambobomba. Kaya dinala siya nito sa isang kwarto upang maghintay. Pagkaraan tinawag ni Baba ang mga autoridad at ang grupo ni Rafi. Mabilis na pumunta ang autoridad at ang grupo ni Rafi upang hulihin si Michael. Ngunit napansin nito na nakakandado ang lahat ng pinto sa kwarto at pagdungaw nito sa bintana ay napansin niya ang mga taong parating para hulihin siya. Nakita niya ang isang butas sa isang dingding at doon siya dumaan upang tumakas. Pagdating ng mga mercenaries, hindi nila matagpuan si Michael kaya binugbog nila si Baba dahil ang akala nila ay nagsisinungaling ito sa kanila. Pagkaraan ay napansin nila ang isang upuan sa isang butas at nalaman nilang ito ay dinaanan ni Michael upang makatakas. Habang naglalakad si Michael ay humihingi naman ng permission ang isang sniper upang barilin siya. Sa tamang oras dumating si Sean at agad kinuha si Michael at pinasakay sa kanyang sasakyan. Agad naman silang nakita ng grupo ni Rafi at sumakay sa sasakyan at sinimulan silang habulin. Agad dinala ni Sean si Michael sa isang safe house, kung nasaan nakatira si Zoe at ang kanyang kaibigan. Hindi pinayagan si Sean na makuha si Zoe kaya agad nilang pinatakas ito pagkatapos nilang sunugin ang sasakyan ni Sean upang hindi makahabol sa kanila. Napilitan mang agaw ng sasakyan si Sean at agad silang pumunta sa bar kung saan nagtatrabaho si Paul. Sa bar, agad gumawa ng isang kaguluhan si Michael sa pamamagitan ng pagnanakaw ng cellphone at pagkuha ng wallet ng barista upang makuha ang address ng apartment ni Zoe. Papunta sa apartment ni Zoe, agad nalaman ng mga mercenaryo ang kinaroroonan ng babae sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa kanila. Nang makapasok ang dalawa sa apartment, agad tinutukan ng kutsilyo ni Zoe si Michael upang gawing kanyang hostage.
Agad naman siyang na-disarmahan ni Sean at tinanong sa kanya ang susunod na location ng bomba at kung sino ang gumagawa sa mga ito. Agad naman niyang sinabi ang pangalan ni Jean at inaming sila ay may relasyon at ibinigay niya rin ang address nito sa kanya. Sa pagpunta sa address ni Jean, agad silang natunto ng mga kalaban at agad silang tinutukan ng baril upang patigilin, kaya sinabi ni Sean na yumuko sila at nag-drive ito ng mabilis palayo habang pinapuputukan naman sila ng grupo ng mga terorista. Sa kabilang banda, mas lumalala ang tensyon sa Paris sa pamamagitan ng pagdami ng bilang ng mga rebelde na kumakalaban sa Nationalist Party na nagresulta upang itaas ng Interior of Ministry ang level ng security sa bansa. Ang tatlo ay dumating sa lugar ng apartment ng boyfriend ni Zoe, sa kasamaang palad na diskubrehan nilang nagpakamatay si Jean. Labis na nalungkot si Zoe sa nakita kaya agad itong inilayo ni Michael habang iniimbestigahan naman ni Sean ang mga gamit ni Jean at doon ay natuklasan niyang isa pala itong undercover ng mga pulis, kaya mabilis niyang tinawagan ang kanyang kasamahan na CIA agent na si Karen, at sinabi niyang ang riot na nagaganap sa city ay inorganisa ng isang tao at ito ay hindi galing sa mga terorista. Pagkaraan, nakipagkita si Karen sa Interior Ministry at sinabi na ang mga French authorities ang may pakana sa paglalagay ng mga bomba, walang kaalam-alam na siya pala mismo ang mastermind sa insidente. Ipinagpaalam niya rin dito ang tungkol kay Zoe, Michael at Sean at hinihiling niya rito ang kaligtasan ng tatlo. Ngayon ay isa na rin si Karen sa mga testigo dahil sa mga nalalaman nito, kaya binaril niya ito ng malapitan upang masigurado nito ang kanyang kamatayan. Pagkatapos ay tumawag ito sa kanyang mga kasamahan upang sunduin ang tatlo. Hinintay ng tatlo ang sasakyan na pinadala sa kanila ni Karen at iniisip nila na sila ngayon ay nasa maayos na kalagayan. Habang nakasakay sa sasakyan, napansin ni Zoe na ang isa sa mga goons ay alagad ni Rafi. Nang papatayin na sana sila ng mga kalaban, biglang nagkaroon ng isang matinding labanan. Nakuha ni Sean na patayin ang lahat ng mga kalaban, pagkaraan kinuha nila ang van at umalis sa lugar. Sa kabilang eksena, naghahanda ang grupo ng mga mercenaryo upang gawin ang kanilang planong pagnanakaw sa isang bangko. Sumama si Sean kina Michael at Zoe, inaalam ni Sean ang dahilan kung bakit pinatay ng Interior of Ministry si Karen, at kung ano ba talaga ang kanilang plano. Nagpanggap si Sean bilang isang pulis, upang makalusot sa mga bantay. Dumating ang tatlo sa lugar habang inaalis ng mga mercenaryo ang security camera at mga alarm. Pagkaraan ay nagsimula na silang magnakaw sa bangko. Pinatay ni Sean ang dalawa sa mga kalaban at pumasok siya sa gusali, habang naglilipat naman si Rafi ng $500 million sa hard drive sa loob ng vault. Nagsimula si Sean na pagbabarilin ang lahat ng mga kalaban na sumasalubong sa kanya, ngunit nang mapagtanto nila Michael at Zoe na kailangan ng tulong ni Sean, bumaba sila sa van at tumakbo sa pagitan ng mga pulis at ng mga nagpoprotesta na nagdulot ng kaguluhan. Sinira ng mga nagpoprotesta ang pinto ng bangko at pumasok sa loob. Samantala, nagawa naman ni Sean na alisin ang lahat ng mga kalaban sa building, pagkatapos ay pumasok siya sa vault, kung saan nakaharap niya si Rafi at ang mga tauhan nito. Nakuha niyang mapatay ang lahat ng tauhan ng kalaban, napagtanto ng mastermind ng gang na natatalo ang kanyang mga tauhan kaya tumawag siya kay Rafi upang i-cancel ang money transfer. Bilang resulta, inalis ng mastermind ang suporta niya kay Rafi, kaya nagbanta si Rafi na papatayin siya kapag nahuli. Lumabas si Rafi sa vault habang si Michael naman ay ninakaw ang hard drive sa utos ni Sean. Nung malaman ni Rafi na ninakaw ang hard drive, kinuha niya si Zoe bilang hostage at nagbanta na papatayin siya. Nang handa na nilang barilin si Rafi ay agad naman siyang itinulak ni Sean sa sahig. Ngunit pinagbabaril ng mga hinted ng CIA si Rafi sa utos ng Interior of Ministry. Tumakas si Michael sa bangko habang Sean ay nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Nakilala naman ni Michael ang Interior of Ministry sa simbahan kung saan humingi siya ng passport, plane ticket papuntang Brazil at ng $100,000 cash kapalit ng hard drive. Ibinigay ni Michael ang hard drive sa ministry at tumuloy sila sa tunnel kung saan matatagpuan ang $100,000. Pagkaraan ay itinutok ang baril ng ministro sa kanya. Hindi nagtagal dumating ang ibang mga agent, pagkatapos ay inaresto ang ministro,
tumayo si Michael at ibinunyag na peke ang kanyang pagkamatay at nakasuot siya ng bulletproof vest. Sa wakas ibinigay ni Michael ang hard drive, patient at plano niyang panatilihin si Michael bilang bahagi ng CIA. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!